My homemade kare-kare pork liempo. Kamusta mga kabida-bida? Ngayon nga po pala ipapakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng kare-kare. Nung nakaraan, nag-upload ako ng video. Matagal na yon, last year pa. Nag-upload ako ng video, kare-kare din, pero ang ginamit kong karne ng baboy, yung pata. At ngayon naman ang gagamitin kong karne, yung pork liempo. Kasi may taba-taba siya. Pinahiwa nga namin ng maliliit yung liempo at ako na rin gagawa nung bagoong alamang namin. Ito yung mga gulay na gagamitin ko, yung pechay, talong, sitaw, bawang sibuyas, panggisa. Gagamit ako na itong giniling na bigas. Yung nakaraan hindi itong ginamit ko, harina lang ang ginamit ko. At nalaman ko nga mas masarap kapag giniling na bigas ang ilalagay mo. At ito yung anato powder o aswete. At ito yung peanut butter na galing pa sa kumari ko dyan sa Bicol. Ito nga ang unang prosesong ginawa ko. Pinakuluan ko muna yung baboy. Tapos, tinapon ko yung unang pagpapakulo. Ito yung gagawin kong bagong alamang. Hinugasan ko yung pinakuluan kong baboy. Tapos, sinet aside ko muna. Una kong gagawin, ito yung bagong alamang. Kumuha rin ako ng ipang sasahog ko sa bagoong. Doon ako kumuha sa pinakuluan kong karne ng baboy. Dahil malambot na yung baboy na yon, prinito ko nga muna para maging crunchy siya. Ayan, tinakpan ko kasi tumatalsik. Grabe. Mataba-taba kasi yung baboy na nabili namin. At nung brown na nga yung baboy, hiniwa ko siya na maliliit kasi pang sasahog ko lang naman siya sa bagong alamang. Nilagay ko na yung sibuyas. Sinunod ko yung bawang. Hindi ko na tinanggal yung baboy kasi okay lang naman. Nilagay ko na rin yung siling labuyo. Kung ayaw nyo naman na maanghang sa bagoong alamang, okay lang naman. At eto, ilalagay ko na yung bagoong alamang. Hinugasan ko nga yun, pero hindi ko na piniga kasi maalat talaga yung bagoong alamang na yan. Kahit yan yung natural na bagoong, kasi dalawang klase yung bagoong, yung may yung may kulay, yung kulay pink. Naglagay na nga ako ng pamintang powder, paprika. Nakakasanayan ko na maglagay ng paprika sa halos lahat ng niluluto ko kasi mas ma-aroma. Naglagay na rin ako ng Maggi Magic Sarap. At etong nilalagay ko, suka po to. 4 tablespoon na suka naglalagay ako para ma-balance niya yung alat. At naglagay rin ako ng asukal para may tamis yung bagoong natin. Kayo na rin po bahala kung gaano karaming asukal lang ilalagay ninyo. Sa akin nga ginamit ko yung wash lang, pero mas maganda kung yung tinatawag nilang nog-nog na asukal lang ilalagay nyo kasi talagang mapula, mas maganda tingnan sa bagong alamang. Eh yan lang ang available na asukal dito sa amin, yung wash. Hintayin ko na lang maluto yung nilagay kong mga pang-recados. Tapos mamayang konti, okay na yan kapag nag-brown na. Ito na nga. Okay na yung bagong alamang natin. At ngayon ang gagawin ko, piprituhin ko tong pinakuluan kong liempo. Kayo na rin pong bahala kung gaano kalaking pagkakachop ninyo sa liempo. Kasi kamahalan gusto niya mas maliliit. Plano ko nga sanang isa-isahin, kaya lang hindi kaya. Kaya nilagay ko na lahat ng baboy para sabay-sabay na maprito. Ito na nga yung pechay, sitaw at talong. Naprito ko na nga yung baboy. Isi-set aside ko muna yan. At ito na, naggisa na ako ng sibuyas. Halo-halo lang. Nilagay ko na rin yung bawang. At nung golden brown na nga yung bawang, nilagay ko na yung giniling na bigas. Mga 5 kutsarang giniling na bigas yan. Nakadepende na sa inyo kung gaano karaming gusto ninyo. Talagang masarap yung giniling na bigas na ilagay kaysa sa harina. Sinabay ko nga siya sa paggigisa ko. At maglalagay na rin ako ng anato powder. Pwede kayong gumamit nung aswete na binababad pa sa mainit na tubig. Ako mas ko tong anato powder na lang.
Nakadepende rin sa inyo kung gaano karaming anato powder ang gusto nyong ilagay kung gusto nyo makulay. Naglagay na rin ako ng tubig. Medyo dinamihan ko nga yung tubig para lumambot palalo yung baboy. Naglagay rin ako ng dahon ng laurel at tatakpan ko muna para kumulo. Ayan na nga, kulong-kulo na lang. Maglalagay ako ng peanut butter. Yung peanut butter, mga 1 cup yun. Gusto ko kasi malasang-malasa yung peanut butter. Nilagay ko na rin yung baboy. Ito na nga, nagpapakulo na ako ng mainit na tubig para sa sitaw. Kasi ilalaga ko lang yung sitaw at yung pechay. Kulong-kulo na nga siya, pero hinahayaan ko lang kasi medyo matigas pa yung baboy. At gusto ko medyo malapot. Kaya ayan, hinahalo-halo ko lang. Okay na nga yung sitaw, medyo half cook lang yung ginawa ko. Isusunod ko na tong pechay. Ganun rin ginawa ko sa pechay, half cook lang din. Ayan. Ito na nga yung bagoong. Nilipat ko na sa lagayan. At piprituhin ko na lang tong talong. At yun na. Okay na nga to, malapot na nga yung ginagawa kong kare-kare. At malambot na rin yung karne. Kayo po ba, mga kabida-bida, paano rin kayo magluto ng kare-kare? Napakasimple lang naman lutuin. Nung una akala ko mahirap magluto ng kare-kare. Pero ngayon, parang madali na lang para sa akin. Kasi simple rin naman yung mga sangkap. Basta alam mo lang yung procedure, yung step by step kung paano siya gagawin. Hindi naman mahirap ang pagluluto. Kung talagang gusto mo magluto, matututo ka niyan. Marami ng paraan ngayon para matuto magluto. Kayo, anong mga paborito nyong putahe? Isa ba yung kare-kare sa paborito nyong putahe? Si kamahalang paborito yan. Yan nga, piprituhin ko na yung talong.